Siyempre para hindi ka na magkaproblema, hindi ba? Kapag walang nangyari sa inyo pagkatapos ng kasal at hindi siya agad nakabalik pagkatapos ay nabuntis ka, anong sasabihin mo sa kanya? Na siya ang ama ng batang dinadala mo dahil ikaw si Angela? Anong sasagot mo, best? Kapag tinanong ka niya kung anong ginagawa mo ron sa club at nagpanggap ka na Angela, na naroon ka sana para magpabuntis sa iba upang makapaghiganti sa kanya. At swerte naman na sa kanya ka bumagsak. Oo nga no, sang-ayon nga sa sinabi nito. Tama nga kaibigan, magaling ka talaga no. Siyempre ako pa, nagmamalaking sabi nito. Hindi bali, gagawa ko ng paraan para may mangyari sa amin, best. Buo ang loob na wika niya sa kaibigan. Siguraduhin mo, best. Oo, sisiguraduhin ko talaga at mahirap na. Baka mabuko. Wika pa niya, kaya lamang ay kitang-kita niya sa kaibigan na todo ang pagpipigil ito na tumawa. Ano na naman yan, best? Gunot ang noong tanong niya sa kaibigan. Ikaw kasi sobrang nakakatawa ka. Biruin mo. Dati ayaw na ayaw mo si Sebastian. Sagad hanggang buto ang pagkamuhi mo sa kanya. Nakuha mo pa ngang magplano na magpabuntis sa iba dahil hindi mo maatim na magkakaanak ka sa kanya. Tapos ngayon, heto ka. Wika nito sabay hagod sa kabuuan niya. Tudo ang pagpaplano mo na makuha si Sebastian. Oo na, huwag mo nang ipamukha sa akin na kinakarma ko. Tanggap ko na yan. Parang biglang babang loob sa nasabi pa niya rito. Ganyan ba talaga kalakas ang tama ni Cupido sa'yo? Baka, kibit ang balikat na wika niya. Maging siya hindi niya akalain na magiging ganito ang epekto sa kanya ni Sebastian. Katok sa kwarto ni Celestine ang pumutol sa kwentuhan nila. Tuloy, sigaw ni Celestine sa kung sino man na kumakatok sa pinto niya sa labas. Pagkuhan ay bumukas ang pinto at sumungaw ang ulo ni Rina sa pintuan. Senyorita Celestine, ipinapatawag na po kayo ni Don Amado sa dining area. Kakain na raw po kayo ng hapunan. Okay, sige, susunod na kami. Sagot niya pagkuhan ay umalis na si Rina at sinarado ang pinto. So, this is his best. Makikita ko na rin ang kinahuhumalingan mong groom. Kaya tara na. Pag-aya nito kay Celestine. Sandali lang naman, wika niya. Pagkuhan ay nagtungo sa tokador at inistima muna ang mukha. Pakiramdam niya ay oily ng mukha niya. Kaya nag-apply siya ng kaunting face powder sa mukha. Sa kasalabi naman ay ayos lang. Salamat at natural na mapula na yun. Kinagat-kagat na lamang niya para lalong mas pumula. So, conscious ka rin sa itsura mo? Wika sa kanya ni Mika habang nakapamewang pa. Oo, tara na nga. Hinila na niya ito at lumabas na sa silid. Pagbaba nila sa hagdanan ay dinatnan nila ang magkaibigan na si Sebastian at ang original na si Mr. Simaro. Kasalukuyan na nakapokus ang dalawa sa hawak na magazine. Teka bes, sino ba sa dalawa si Sebastian? Tanong ni Mika. Umasa ito na sana hindi yung tisoy na lalaki. Yung nakatalikod. Nakahinga ng maluwag si Mika. Ibig sabihin ay si tisoy pala ay si Dylan Simaro. Kilala na niya ito sa mukha. Matagal na. Hindi lamang niya kilala sa pangalan. Lalong nadagdagan na nitong si Dylan Simaro pala ito. Ibinaling na lamang niyang atensyon kay Sebastian. Sobrang suspense naman talaga itong si Sebastian. Hanggang sa huli ay tago ang mukha. Si isipan ay wika ni Mika. Otomatikong napabaling sa kanila ang pansin ng dalawang lalaki nang maramdaman ng mga ito na may nagmamasid sa mga ito. Lumingon ang nakatalikod na si Sebastian at sinundan ang bahaging tinitingnan ni Dylan. Pagkuhan ay ibinalik ang pansin sa binabasang magasin. Samantalang si Dylan naman ay nananatili ang paningin na kasama ni Celestina si Mika. Hindi nito napigilan na mapawaw ng lihim. Akalain mo maganda palang kaibigan ni Celestine? Malas nga lamang at hindi siya pinansin nito.
Katulad ni Celestine, ay kay Sebastian rin ito nakapokus. Tumikhim si Dylan at tumayo. Tumingin lamang si Sebastian rito at ibinalik din ang pansin sa magazine. Sa loob-loob ni Sebastian ay siguradong may balak na naman. Nadumiskarte ang kaibigan sa kasama ni Celestine. Napailing na lamang si Sebastian. Hindi nito ibig na ipahiya ang kaibigan. Celestine, wika ni Dylan. Kay Celestine, pero ang matay nakatingin sa babaeng nasa likuran nito. Nakasalukuyan naman na nakatingin at curious na makita ang itsura ng kaibigan ni Sebastian. Pagkuhan ay ibinaling ni Tin ang paningin kay Dylan. Oh, Dylan, right? Pasosyal ang tinig na wika ni Celestine kay Dylan. Yes, Celestine. Baka naman pwede mo akong ipakilala sa kasama mo. Nakangiting wika nito sa dalaga. Of course, best. Tinampal niya ito sa braso dahil tila na stuck ng paningin nito kay Sebastian. Oh, best. Bakit? Maging si Mika hindi nakaiwas sa kamandag ni Sebastian. Nang lingunin kasi sila ni Sebastian ay na-amaze rin ito. Si Sebastian kasi ang tipo ng lalaki na kapag tumingin sa'yo ay hihilingin mo na sana ay lingunin ka ulit. Pero sa malas ay hindi na ito lumingon. Siguro ay dahil sa kaibigan niyang si Celestine. Baka dahil hindi ito komportable na makita ang alam nitong namumuhi rito na kaibigan. Inakbayan ni Celestine ang kaibigan. Si Dylan si Maro nga pala. Automatic kung umasim naman ang mukha ni Mika kay Dylan. Hindi nito akalain na ito pala si Dylan si Maro. Naiinis ang dalaga sa ngiti ni Dylan kahit gwapo rin ito. Tisoy itong may tuturing, medyo pangahal na mukha at mukhang hindi gagawa ng mabuti. Ramdam ni Mika sa tabas ng mukha nito na babaero ito. Hindi na nakapagtataka dahil member ito sa Wallflower Club. Bagay itong napatras nang makita ang pag-asim ng mukha ni Mika. Napangisi naman si Mika dahil dun. Something wrong? Punot ang noo na tanong nito kay Celestine pero mas nakabaling kay Mika ang paningin nito. Wala. Mataray na sagot ni Mika kay Dylan. Bakit? May dapat bang problemahin? Ewan ni Mika pero naramdaman na lamang niya na naiinis siya sa lumapit na si Dylan. Wow! Napabuga na sa hangin na wika ni Dylan. Hindi nito inaasahan na itatrato siya ng babae ng ganun-ganun na lamang. Napakamot ito sa ulo. Gusto ko lang naman na makipagkilala sa iyo. Okay. Ako kaya. Sa palagay mo, gusto kitang makilala? Sarcastic ang sagot ni Mika kay Dylan. Amused na tiningnan ni Dylan si Mika. Pakiramdam nito ay may galit ito sa kanya. Hindi nga lamang niya alam kung bakit ito nagagalit sa kanya. Ngayon lamang sila nagkita. Samantala ay natulala si Celestine sa kaibigan. Hindi niya inaasahan ang iginawin nito sa harap ng kaibigan ni Sebastian. Habang si Sebastian ay nanatiling kunwari ay walang pakialam sa nangyari. Ipinasya na lamang nito na makiramdam sa usapan ng mga ito. Pero pinanatili pa rin ito ang pagkakaupo. Teka best, anong nangyayari sa'yo? Tanong niya kay Mika nang makabawi sa pagkabigla. Magkakilala ba kayo? Salitaan niya ng tingnan ng kaibigan at si Dylan. Ano? May ngunit mali na tanong niya sa kaibigan. Doon pa lamang nahimasmasan si Mika. Nakalimutan pala nito na wala palang alam si Celestine na kilala nito sa mukha si Dylan. Nako, hindi best. Kunwari ay natatawang wika niya sa kaibigan kahit inis na siya dahil lalo pang lumapit si Dylan sa kanya. Sa isang iglap ay nasa tabi na niya ito. Ngayon ko nga lang nakita ang mukhang labanos na ito eh. Kinurot niya sa pisngi si Dylan sa inis. Nakuha pa kasi siyang dikitan. Feeling close, bagamat ngumingit ito ay nakita ni Mika na naiinis ito nang tawagin nito. Nalabanos si Dylan kaya naman nagbunyi ang kalooban niya. Hindi ko nga rin kilala tong mukhang kamatis mong kaibigan ng asar na wika ni Dylan. Pagkatapos ay masyado pang matalim at matalas ang dila.
Kahit na naghaganda nito kay Mika, ay hindi ito matanggap na tinawag siyang ng kaibigan ni Celestine na labanos. Sa unang pagkakataon ay may nang ahas na buwisitin siya. How dare you! Tangkasan ng sasampalin ito ni Mika pero mabilis na nahawakan ni Dylan ang kamay ng kaibigan. Yes girl, sagot ni Dylan sa kanya. Pagkuhan ay naglakbay ang isang hintuturo nito sa labi ni Mika habang si Celestine ay nahiwagaan sa takbo ng pangyayari sa kaibigan at kay Dylan. How dare me talaga, kapag hindi ka tumigil, malalaman mo talaga kung gaano ka kader. Nakangising wika pa ni Dylan kay Mika, kaya kung ako sa'yo, huwag mong babalakin na sampalin ako. Pwes, bitawan mong kamay ko, sumusukong wika ni Mika kay Dylan. Huwag muna, nakakalokong wika ni Dylan at pagkuway, hindi pa tayo formal na magkakilala, hindi ba? Ako si Dylan si Maro, kaibigan ko si Basti, proud na wika ni Dylan. Ikaw, sino ka? Kaibigan ko siya, Dylan. Singit ni Celestine, siya si Mika. Taas ang noo na tumingin si Mika kay Dylan. Okay, nice name. Binitawan na nito ang kamay ni Mika. Pagkuhan ay bumalik na ulit si Dylan sa pagkakaupo. Nag-isip-isip ito habang lumapit naman si Celestine kay Sebastian. Sebastian, nagtaas naman ito ng paningin kay Celestine. Kaibigan ko nga pala si Mika, nakangiting wig. Pakilala ni Celestine sa kaibigan kay Sebastian. Napilitan na tumayo naman si Sebastian at naglahad ng kamay kay Mika. Nice meeting you, Mika. By the way, I'm Sebastian Valencia, nakangiting pakilala nito kay Mika. Masaya naman na inabot ni Mika ang kamay ni Sebastian. Nice meeting you, Sebastian. Hindi napigilan ni Mika na mapangiti ng matamis. Hindi mawari ni Mika pero kinikilig siya kay Sebastian. Super hunk ito para sa kanya. Ganito kasi ang mga tipo niyang lalaki. Nawala sa isip nitong ito palang groom ng kaibigan na si Celestine. Nakaramdam naman ng inis si Celestine kay Mika. Halata kasi niya na parang nagpapapansin ito kay Sebastian. At malagkit ang masyado ang tingin nito kay Sebastian, kaya kinalas niya ang pagkakahawak ng kamay ng kaibigan kay Sebastian. Best, okay na, marina wika niya sa kaibigan. Celestine point of view. Oh, yeah, maarting wika ni Mika kay Celestine. Gusto niyang maupo? Tanong ni Sebastian. Yes naman, tara, maupo tayo, Celestine. Wika ni Mika sa kanya. Hinilang nito ang isang kamay niya. Pagkuhan ay tabi silang naupo sa sofa set. Kay Sebastian lamang ito nakatingin. Napansin niya kanina na may pinanggagalingan ang trato nito kay Dylan. Hindi pa nga lang niya alam kung ano. So, kumusta naman sa New York, Sebastian? Malanding tanong ni Mika kay Sebastian. Hindi niya maintindihan ang ikinikilos ni Mika, kaya pinandilatan niya ito, ngunit hindi man lamang siya nito pinansin. Nagpakaseryoso pa ito ng pagkakatanong kay Sebastian. Hindi tuloy niya mapigilan ang makaramdam ng paninibugho sa kaibigan. Okay naman, tipid na sagot ni Sebastian kay Mika. Okay. Ako, Mika, bakit? Hindi mo ako kumustahin. Muli ay singit ni Dylan. Napansin kasi nito na tila iniiwasan lamang siya ni Mika sa kung anong dahilan na hindi nito alam. Humarap ito sa kanya at pagkuhan ay nagsalita. Alam mo kasi, Mr. Simaro, dapat makahalata ka na lang. Kaya nga hindi kita tinatanong kasi hindi ako interesado sa buhay mo. Pagbabara ng kaibigan kay Dylan. Malay ko na ayaw mo akong kausap. Malay ko ba kung nahihiya ka lamang sa akin kaya ayaw mo akong kausapin. May ngising wika ni Dylan sa kaibigan. At bakit naman akong mahihiya sa'yo? Inis na wika ni Mika kay Dylan. Kasi may gusto ka sa akin. May kumpiyansa sa sariling wika nito. Anong sinasabi mo? Pakiulat nga. Tinusok pa ng kaibigan niya ang tenga. Halata ang pagpipigil nito na sumabog. Tingnan mo. Masyado ka talagang halata. Narinig mo naman bakit kailangan ko pang ulitin.
Si Basti nga narinig niya ang sinabi ko eh. Malayo siya sa akin, ikaw pa kaya? Right, Basti? Wika nito na nakaluloko sa kaibigan. Ngunit hindi na nagtangka pa si Basti na masumagot. Ewan ko sa'yo. Inirapat na lamang ni Mika ito. Sakto naman at tinawag na sila ni Yaya Miling para sa hapunan. Nagtungo ng lahat sa dining area. Dinatna nila si Don Amado na nakaupo na. Maupo na kayong lahat, wika nito sa kanila. Pagkuhan ay nagsimula ng lahat sa pagkain. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain ay nagsalita si Don Amado. Anong masasabi mo, Dylan? Maganda rito sa amin ano? Wika ni Don Amado. Maganda po, Don Amado. Nakaka-relax dito. Hindi ko nga po akalain na mag-i-enjoy ako. Don Amado, ganun ba? Mabuti naman at nasiyahan ka, Dylan. Nasisiyahan na wika ni Don Amado. Huwag mo na nga pala akong tinatawag na Don Amado, iho. Pwede mo naman akong tawagin na uncle o kaya naman ay tito. Masyado naman formal ang tawag mo sa akin. Sige po, uncle. Kimi ang ngiting sagot nito. Pagkuhan ay tumingin kay Mika na nasa pagkain ng atensyon. Pagkatapos ay sumubo na ito ng pagkain. Siya nga pala, si Bastian at si Listin. Handa na ba kayo para sa kasal sa isang araw? Opo, Papa. Kaswal ang sagot ni Sebastian kay Don Amado. Pagkuhan ay nagpatuloy na sa pagkain. Ikaw, si Listin. Baling sa kanya ng kanyang papa. Siguro naman ay handa ka na rin. Opo, Papa. Handa na po ako. Sagot niya sa papa niya at pagkuhan ay tumingin siya sa seryosong si Sebastian na nasa pagkain ng pansin. Kung ganun ay magandang balita yan. O siya, kumain na tayo para makapagpahinga na tayo agad. Ipinagpatuloy na rin ito ang pagkain. Napansin niya na malaki na ang pinagbago ni Sebastian. Hindi siya nito halos tinitingnan. Sumasagot lamang ito kung tinatanong. Medyo nasasaktan lamang siya sa part na parang hindi man lamang ito nagagandahan sa kanya. Mabuti pa si Mika ay nginingitian ito. Samantalang siya ay hindi pa yata siya binibigyan kahit isang tipid na ngiti lang. Sa inis na nararamdaman niya, pinanggigilan niya ang karne ng kaliritang nasa plato niya. Mistula siyang invisible sa binata. Nilampasan siya ng tingin. Ano bang gusto nitong palabasin? Na napilitan lamang ito, napakasalan siya. Nang matapos silang kumain, ay lakas ang loob na